lalagyan nyo po ng pera ang iyong GCash, gagamitin nyo po yung QR code, ipapakita nyo lang po doon sa sa exchange, sa padalahan or sa inyong online banking. Kung magta-transfer kayo ng pera, So what's up guys? So for today's video po, so ayan, dahil nga nakapag-download na tayo ng ating GCash at fully verified na. So guys, ang ginamit ko pong ID ay passport since po yung yun po yung mayroon ako. Kasi po dapat Philippine ID po, hindi po pwede yung ating national ID kahit number po ng UE yung ginamit natin. So tinry ko na pong nilagyan guys at gumagana po siya. So itatry ko po yung sa akin. So ito na po yung sa akin. So tinry ko na nilagyan siya ng 500 pesos. So gumana at then nag-send din ako ng 50 doon sa GCash sa Pilipinas. Gumana din po. So guys, so ang GCash po dito sa UE ay hindi po siya nakaka-receive ng pagkagaling po sa GCash sa Pilipinas. I mean, galing sa number mo. So, po pwede lang po tayo palagay ng balance or magpa-load wallet through sa ating online banking, or pwede rin tayong pumunta sa Al-Ansari Exchange or sa padalahan. So, guys, dito po, pindutin natin yung send. Ayan, yung send express send kung magsisend ka ng pera. Pero po, pagka maglalagay po kayo ng pera, kailangan po gamitin yung QR code na sa baba. So, yung QR code na yan, kung magpapaload kayo or palalagyan nyo po ng pera ang iyong GCash, gagamitin nyo po yung QR code, ipapakita nyo lang po doon sa sa exchange, sa padalahan or sa inyong online banking. Kung magta-transfer kayo ng pera, i-scan nyo lang po yung code na yan na nanggagaling dyan sa inyong GCash at makaka-receive na kayo ng pera kung magkano din po yung ipapadala nyo. So, halimbawa lang po ito. In the future, baka pwede na rin tayong magpadala. So far, ngayon lang, ay pwede lang po tayong magpadala sa Pilipinas or sa basta Philippine number, pwede tayong magpadala. Pero kung tayo po yung papadalahan gamit ang GCash nila, ay hindi po siya gumagana. So, kasi ako guys, gumagamit ako ng GCash sa Pilipinas. Ngayon, hindi na ako nakaka-receive ng OTP. At wala na rin po akong Philippine number kasi nga hindi na gumagana. So, kaya nag-isip ako na ito na lang po muna yung gamitin ko for the meantime. Siguro kung pag for good tayo sa Pilipinas, pwede naman nating i-transfer or palitan ng ating number. Di ba? So example na lang guys, dito sa aking BPI, so naghulog ako ng pera. So mag-open ako ng aking BPI. Ayan. So pumunta tayo dito sa transfer. Yung transfer na yan, ayan, kung makikita nyo may QR code. Ayan. Yung QR code na yan guys, pindutin nyo lang yung QR code. Kung may mga online banking tayo sa bangko sa Pilipinas yan guys, ipipicturean lang po natin yung QR code natin. So pag napicturean na po natin, automatic na po yan, ay mariredirect tayo doon sa, so example lang po, asan na ba yung QR code ko dito? Example lang po ito. Ayan, ilalagay ko. Ayan, nag-automatic na po siya. Pumunta dun sa aking GCash. So, example lang po ganyan. Magta-transfer na ako ng pera. Example, 1,000. Ayan. Automatic na po yan. Or mas mababa. Lower. Kasi nga, ang minimum kasi na transfer sa Pilipinas is 300. So, example lang ganyan. So, okay na po yan guys. Pag pindot nyo po yan, automatic. Yun nga lang po, may charge po siya ng 25 pesos. So, 300 plus 25. So, 325 lahat po ng babayaran nyo. Ayan. So, ganun lang po. And guys, yung GCash po natin dito, ay po pwede na po tayong magbayad through GCash natin dito. Kahit na GCash natin sa Pilipinas, pipindutin lang po natin yung QR code. Ayan. Kung halimbawa po, kasi po guys, itong GCash na to,
gumagana na po sa airport, pwede na tayong magbayad sa airport through GCash. Iko-convert lang po natin. For example, ang babayaran nyo ay 200 dirham. So, sila na po yung magko-convert kung magkano yan sa peso. So, in case man na, let's say, 3,000. Ayan. So, ganun lang po. Tapos, i-scan na po nila yan. Pag i-scan po yan, automatic madididak po sa inyong GCash ay 3,000 peso. Pero guys, make sure na yung GCash or yung GCash po natin dito sa UE or GCash natin sa Pilipinas kung nandito tayo sa UE may laman. Kasi po, pagka walang laman, hindi po mag-okay yung ating payment. So far po, ang payment ay po pwede pa lang po yung mga kakasama ko nagbayad sa airport through GCash. So, di ko lang po alam sa mga establishment dito sa UE kung po pwede na po siyang bayaran. So, siguro pwede rin po gamit lang yung GCash pero i-convert pa rin po yan sa dirham. Pero ang babayaran natin peso, kino-convert lang kung magkano yung bill natin sa peso, yun yung ilalagay natin na amount. Ayan. So, lilinawin ko lang po pagka hindi tayo makaka-receive ng GCash galing sa Pilipinas number, makakapag-load lang po tayo through online banking natin or maglo-load tayo ng GCash sa UE, sa exchange po or padalahan dito sa UAE. So, pwede tayong magpadala sa Pilipinas, pero pag makaka-receive tayo galing sa Pilipinas ay hindi pa po pwede. Pero, baka in the future ay pwede rin tayong maka-receive. So, depende po yan sa update po ng GCash. Kasi nga dati, di ba, walang GCash dito sa UAE. So, ngayon po nagkaroon na po. So, ayun lang po. I hope may natutunan po tayo. So, kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-PM sa akin for in case for assistance. So, ayun. So, i-follow niyo po ako for more update and tutorial. Maraming salamat. Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos and click the bell button, so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support. God bless and have a great day.